Hey guys, welcome again sa aming YouTube channel. Ayan. So ngayon meron tayong interviewin, no. Actually guys, matagal ko na siyang gustong interviewin. And sa mga bago pa lang dito sa channel ko or sa mga subscribers natin, ayan. So baka kasi gusto nyo yung ganitong klaseng way, no. Marami kasi guys nagtatanong tungkol sa mga ganito klaseng trabaho, no, yung pagiging butcher. Kaya gusto ko talaga siyang interviewin kasi gusto ko rin i-share sa inyo, no. Malay nyo, maisipan yung ganito yung pathway nyo. Aalamin natin guys sa kanya kung paano pa siya nakapunta dito sa Canada. Okay? So itong vlogger, actually guys, vlogger din siya, no, dito sa Canada. So pangalan niya is Atoy Sulit. Ayan. So matagal na kami nagbi-video call na to kasi minsan kwentuhan lang ganyan. Kaya sabi ko sa kanya, try natin mag-collab. Gusto ko siyang interviewin nga about sa pagiging butcher niya. Okay? So iniintay ko lang siya. Sinend ko lang sa kanya yung yung link kung saan kami mag-uusap. Alright? So abangan niyo to guys. Medyo maganda tong story na to or kwento na to. Hey guys, ayan. So nandito na si si Atoy Sulit. Ayan. Ating guest for today. So interviewin natin siya guys kung about sa pagiging butcher niya at kung paano siya nakapunta dito sa Canada. Yes. So ngayon may kasama lang tayong bulilit sa ating pagbablog ha. Alam niyo na. So alam niyo ang mangyayari. And yeah, let's welcome Mr. Atoy Sulit. Yun. Hello po. Boss, natuloy din ang ating collab, no? Oo. Actually, ang tagal kong inantay ito sa totoo lang. At syempre, first time kong interview, collaboration ba? Tawag doon. At nung time na nandyan ako sa Alberta, medyo malayo daw yung Calgary ng mga 3 hours daw. Sa Edmonton, Calgary. Diba? Oo, kasi niyayaya ko yung kaibigan ko, pasyalan natin sila Alwin and Emma. Nung time na yon malayo pre. Malayo. Kami nga hindi pa rin nakakarating ng Edmonton. Actually, di ba nag-message ka sa akin noon that time? Nag-message po ako. Malayo. Oo nga. Pero at least kahit ganito, okay na to. Yeah, okay naman at least nakakasama ko kayo. Tali yung ganito, Kahit naman pa nag-interview kami nung dati, di ba? Kala Manong Jovi, ganito na lang din eh. Sa Quebec po sila eh. Yeah, diba? Layo nang nararating. Napapanood ko rin po sila sa JTV. Okay, so yan, syempre guys, unang tanong natin kay kay Atoy Nasaan Sulit. siya muna ngayon pala? Sige. Para sa mga hindi nakakaalam, saan ba si Atoy Sulit ngayon? Nandito po ako sa Manitoba. Probinsya ng Canada. Nasa malamig na parte ng Canada. Malamig din dito. Malamig po dyan, pero mas malamig po dito kasi maabot ng 40 plus, negative 40 plus. So yan, para sa new viewers din nga pala namin, kami naman ni Alwin ay nandito sa Calgary, Alberta. Yeah. So kahit na nasa isang bansa lang kami na Canada, magkakalayo ang probinsya na to, ilang oras din ang biyahe namin. Katulad po ngayon. Ang oras dito ay 9:45. Yeah, so kami naman ay 8:45. Yan, may 1 hour difference. So kala mo, ang layo. Pareho Canada lang. Okay, so pangalawang tanong natin. Siyempre, kuya, pakilala ka muna. Ako nga po pala si Anatoly Sulit or pwedeng tawagin sa Atoy Sulit na lang. Kasi yung pangalan ko masyadong mahaba. At napagkakamalang pag binabasa, biglaan, ang tawag sa akin, Anthony. Oo nga, Anatoly. Pero ang pangalan ko is Anatoly. Yun. Anatoly. Galing po sa Russian name. Po ako, vegan Ilocosur sa Pinas, sa Baluarte, sa mga heritage, sa mga lumang bahay po sa sa Spanish houses. Okay. Doon po kami. So, proud tiga vegan at saka Bulakenyo din. Alahati. Okay. And butcher po ako dito sa Nipawa. Nagtatrabaho po ako sa High Life Food at magti 3 years na po ako dito sa Canada. 3 years na. Mas nauna pala sa atin to ng isang taon. Magto 2 years pa lang. 2021, August 2021 po ako dumating dito.
Tama, halos isang taon niya. Kasi September 2022 naman kami dumating dito sa Canada. Yes. Ayan. So yun nga pala guys, no, may channel din pala si si Atoy Sulit. I-post na lang natin dito yung channel niya. Pwede kayo manood diyan guys. Talagang nag-share din siya ng experience niya about sa buhay dito sa Canada. Syempre sa pagiging butcher. Yan. Ilang buhay po. Talagang share ko lahat ng kalokohan ko. Yan, makakakuha kayo ng insights kung gusto niyo maging butcher. So sa mga interested, kasi ang dami nagtatanong, di ba, paano magtrabaho as butcher. Yan, pwede mo bang ma-share kung paano ka nakarating dyan as butcher? Yan. Sure po. Kasi hindi po talaga ako butcher that time, 2010. So, nasa government, po ako, City Hall, sa Mayor's Office. Okay. Nasa MIS po ako noon that time. So, nakita ko yung isang video ng barkada ko na nandyan din po sa Calgary. Butcher siya. Tapos tinanong ko kung paano siya nakapunta ng Canada. So yun, sinabi sa akin, mag-butcher ka, sabi niya. Pasukin mo yung ganitong trabaho. Dahil office boy ako that time, sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko kaya. Kasi madumi, madugo, saka medyo mabaho, sabi ko yung nasa isip ko noon. Parang hindi ko yata kakayanin, sabi ko. Actually, ito story lang post ng ko sa buhay. Kung paano ako naging butcher. Tinanong ko sa namin kung pwede akong mag-apply ng schooling sa amin kasi sa TESDA po kasi libre po pagka nandun ka sa tama. Libre. Ngayon po, ang sabi sa akin, hindi ka pwedeng mag-aral kasi empleyado ka ng City Hall. So, nung mga time na yun, 2010 po yun, hinayaan ko na, pinabayaan ko na. Wala na yung pangarap na mag-butcher, maghanap na lang ako ng ibang linya na pwedeng trabaho ko na pwede kong i-apply sa Canada. Totoo. Wala akong napapanood ng mga YouTube channel, mga nagbibigay ng experience, mga ganyan. So, patuloy pa rin ako hanggang sa sinubukan kong mag-immigration, kaso hindi po pasado So, nung mga time na 2012 na, nagka-problema ako sa trabaho dahil hindi po ako regular, contract worker lang po ako doon. So, every 6 months, nagpa-file kami ng namin. Hanggang sa nung time na ayaw ko na. Wala na ako sa City Hall. Sinubukan ko na talagang pumasok sa schooling ng Mataderos sa amin sa Ilocos Sur, sa Vigan. Hanggang sa walang available na slot. Umabot po ako ng 2015. Bago po niyan, meron po akong business na computer shop. Meron po akong business na computer shop. Opo, kasi habang nagtatrabaho po ako noon sa City Hall, meron na po akong computer shop. So parang yung sweldo ko sa City Hall, hindi ganun kalakihin kasi contract worker lang po ako. Parang hindi ako nasayangan na mawala yung pagiging empleyado ko sa City Hall kasi meron akong backup. So nung time na po yun, meron akong shop sa Cagayan, at saka dito sa Vigan po. And then ayun, naantay ko na magkaroon ng slot sa Mataderos po kasi gusto ko talagang mag-butcher para makapag-Canada. Nung time na yun, may nakilala akong yung employer po na may-ari ng baboyan. Yinayaya na po niya akong na mag-apply sa kanya. Kasi yun daw tao niya mag-a-apply na rin through Canada. Sabi ko, sige po, tingnan ko. Ang plano ko kasi mag-apply sa mga Pure Gold, sa Monterrey, doon sa amin. Mas maano po sana, mas parang hindi, mas messy ba? Tama. Pasensya na po, medyo maarte. Ganun naman pa po talaga yung yung nasa isipan namin noon, mga time na yun. Pero yun nga, yung pride ko ng time na yun, talagang linunok ko. Wala akong choice dahil sa edad ko, hindi ako natatanggap sa trabaho. Yung pangarap kong gusto kong pasukin na meat cutting sa mga grocery, hindi ako tinatanggap. Kasi yung edad ko po ng time na yun, medyo nasa 35, 36 na po ako. Bata pa yan pero ang high standards pala nung mga ganong companies. So nasa 20s, ganun?
Opo, 20s hanggang 34 po ata ang tinatanggap ng mga time na yun. So lumagpas ka. Pero bata pa yan. At saka ano po, ayaw nila ng walang experience. Sabagay, oo. Kasi yung edad ko ba naman na po yun, dapat may experience na ako bago ako mag-apply ng ganun. Totoo. So, wala pong pag-asa hanggang sa pinuntahan ko na yung nag-ano sa akin, nag-over sa akin. So, ang bagsak ko, doon pa rin po sa slaughterhouse. So, habang nag-ano po ako ng madaling araw po kasi trabaho namin doon eh. Tapos meron naman po akong business, may tigabantay po ako doon. So, ang kinukuha ko po is experience. Through experience. Yeah. Hay nga po pala kay Manang Ninita sa Ninita Meat Stall dyan sa may palengke namin. Yes, hello. Ayun po. Sana po actually, share ko sa kanyo to pag naano. For sure, malaman niya. Oo, maraming nag-train sa kanya later on sa good din. Tapos po, ang nangyari po talaga, yung pong before po pala ako napasok sa kanya, meron na pong nagyayaya sa aking kapitbahay ko noon na na mag-apply kami mag-Canada. Yes, nauna siya noong 2012. Yun ang reason din kung bakit gusto kong ipagpatuloy ang pag-apply as butcher. Dahil kailangan ng experience, sinabi niya sa akin, kailangan mo ng experience at dapat nahuhulugan yung SSS mo. Yun ang sabi sa akin. Yeah. So, kinausap ko si Ate Ninita, yung yung amo namin, na kung pwede ate, ikaw maghulog ng SSS ko. Sabi, sige, ako bahala dyan kasi alam ko naman ang ano na yan yung requirements. So yung time na yun, talagang pinursigi ko hanggang sa nakalimutan ko ng nag-e-enjoy na ako sa trabaho. Parang nakalimutan ko na mag-apply. Okay. Opo, nakalimutan ko na at nakakalimutan ko na rin na tumatanda ako. So nag-apply po ako 39 years old na. Okay. So bali ilang years ka kay Nanay Ninita? Halos mahigit 4 years po. 4 years mahigit, ganun po. Enjoy ka nga talaga. Opo, nakalimutan ko na. Kasi talagang parang ang labas po nung time na yun, hindi ko na inisip mag-abroad kasi okay na ako sa buhay ko sa Pinas. May business ako, tapos medyo kumikita naman ng konti kahit papano. And then hanggang sa dumating yung pandemic. Okay. Fast forward yan na. Napaisip ka. Doon ka na napaisip. Na-realize ko na po na So nung mga pandemic time na ako nakapag-apply. Okay. And then yung nag-apply ka via ba yan? Employer agad? Direct employer? Dumalaw po sila doon sa amin. Yung galing, company mismo tapos nag-apply ka. Sinubukan ko lang po. Nakapasa. Wow. Para sa'yo talaga yun, boss. Opo. At tapos, nung time na talagang sarado na lahat ng sa pandemic na time na yun, nawalan na po ako ng pag-asa. 2020, wala na sabi ko. So, ang ganda na may dumating na employer tapos nag-apply ka, nakuha ka. So, kamusta ba yung arrangement dyan? Parang, kunwari, yung pagdating mo sa Canada, di ba, hired ka na as employee nila, sila na rin ba yung bahala, kunwari, sa accommodation mo? Yung iba kasi, di ba, may hindi pinapabayaan yung, or may staff house sila. Kayo ba, sa employment lang or sagot rin nila yung pati yung accommodation? Hanggang nung dumating po kami dito, sila po lahat. Nice. Galing. Kung tatanungin niyo po ang gastos ko, ito po ang gastos namin. Yeah, maganda yan. So, yun po, talaga. Wala po kaming ginastos na placement fee. Ang gastos lang po namin ay pamasaya papuntang medical, papuntang follow-up, papunta sa Manila para magpasa ng mga requirements. Tapos, yung pag-medical mo na rin, yung gagastusin mo sa medical. Tapos, eto pa po, IELTS. Review and exam. Okay. So, yun lang po. Sa ticket, wala din po. Wala po kaming ginastos. I think nga nabanggit din sa atin yan. During pandemic kasi talaga nagkaubusan ng workers dito sa Canada. Walang gusto mag-work. So, kumukuha sila sa ibang bansa pa like Philippines. And yun nga, lucky nyo na ang daming nyong na-hire. Yan. Actually, nung mga time na yun, kailangan nila ng 300. Dami. Dami Ang dami nyo.
Sa batch mo, boss, ilan kayong nakuha? Sa batch namin? Doon sa area nyo. Sa area nyo. Siyempre, marami rin nag-apply. Oo. Yung pong video ko na isang video ko, 3 kami nag-apply. Meron akong video na 3 kami nag-apply. Tapos, yung isa po, hindi po pinalad sa employer's interview namin. May interview pa. Oo. Na galing po silang Canada, pumunta silang Pilipinas para interviewin kami. Nung mga time na yun, hindi po siya pumasa. Pero, siya po ang nauna sa aming makapunta dito sa Canada. Paano? Paano nangyari? Nag-apply po siya. Hindi po siya nag-give up. Hindi siya nag-give up. Determination talaga. Opo. So, ang ginawa po, pa po yun, pandemic pa po yun. Talagang pinursige niya, nag-apply po siya ng ibang agency. Okay. Ang kagandahan po kasi nun, wala siyang IELTS. Wala siyang SSS na hinahanap. Yung nila. Kaya Kaso po, iba po yung sa amin kasi. Sa amin po kasi, landed, tawag dito, MPNP. So, nasa Pilipinas pa lang po kami, inaasikaso na yung MPNP namin. Nominee namin. Nominee. Yan nga yung maganda. Hindi po katulad ng isang kasama namin na siya ang mag-a-apply dito. Sa Alberta po siya pala. Sa Brooks. Saan dito? Sa Brooks po. Sa Brooks, Alberta. Sa Brooks. Okay. Yan. So, ayan. Dako naman tayo. Diba, dumating ka na sa Canada and nagtrabaho ka as butcher. Kamusta naman ang experience mo? Parang iba ba? Mahirap ba? Mahirap ba? Nahirapan ka ba? Ano pang kailangan na adjustment mo? Kasi, di ba, 4 years ka na rin naman doon sa Pinas. So, iba ba yung hirap pagdating sa Canada? Di po ba pag pumunta tayo ng clinic or hospital, merong tatanong sa'yo kung gaano kasakit ang pain na nararamdaman? Pain, from 1 to 10, di ba? From 1 to 10? 8. 8. Hindi 10, no? So, ano ba yun? At least, nakakaya pa po. Nakakaya pa. Hanggang sa yung 8 na yun, bumababa ng bumababa. Siyempre nag-a-adjust at nagiging nag-a-adjust po. Hindi ko po sasabing, basta yun po ang rating ko nung time na yun. Pero hanggang sa nag-a-adjust po yung katawan ko, dahil ang trabaho po talaga dito, sabi ko nga sa vlog ko, bakbakan. Which is totoo po yan. Bakbakan, pero hindi ko po sinisiraan ng company namin, which is maganda po ang company namin at hindi po siya yung talagang mag-aano ng tao. Ano lang po kasi siguro yung trabaho namin sa Pilipinas, magkaiba talaga ang trabaho dito. Dahil ang trabaho po namin sa Pilipinas, slaughter, ilang baboy lang po ang kinakatay. Ngayon po dito po sa amin, libo-libo ang kinakatay dito. Yun. Kaya kung ine-expect po ng karamihan na kayang-kaya yan, actually kayang-kaya talaga. Pero mahaba ang adjustment. Nasa section ka ba, boss? Di ba may kanya-kanyang cut yan, di ba? Meron po. Kanya-kanya. Sa ngayon, ano yung position mo? Nasa loin po ako ngayon. Deboner po ako sa loin. Deboner ka. Opo. Bale, nagtatanggal po kami ng buto ng sineseparate namin yung karne sa buto ng loin. So, kamusta naman yung kamay mo? Di ba? Kasi may napapanood akong mga nagbablog, talagang sabi nila, sumusuko talaga sila, yung kamay nila namamaga daw talaga eh. Noong mga unang yung mga unang buwan siguro nila pagdating dito sa Canada. Tama po. Hindi ko naman po din-deny. Hindi po ito pananakot sa totoo lang. Ang ano ko lang po dito is tiyaga lang, pero yung kamay mag-a-adjust din po yan at nasa ano rin po kasi yan technique po ng dedebone at saka sa talim ng kutsilyo. Hindi po ako magaling, hindi po ako eksperto, pero masasabi ko lang po na talagang tiyaga lang po ang kailangan natin dito. Wow. So yun guys, no, sa mga wala pang idea about sa pagbubutcher. Ang pagbubutcher daw ay yan yung mga pagkakat ng mga part ng mga ano ba yung sa inyo, boss? Baboy, may baka rin ba? Baboy po sa amin. Baboy. Opo. No, okay. Meron pong tatlong part na dinedebone sa amin. Nandiyan po yung ham, ang shoulder, belly at saka loin, yun po yun sa amin. So, yun po lahat dinedebone ng bawat department po yan. Department ng ham, belly, shoulder at saka department namin sa loin. So, separate po lahat yan.
Hindi po lahat ay pwede naming i-debone. So nandun ako sa dumating ka dito, yan na mismo talaga yung position mo? Actually, hindi po. Slaughtering po ako. Slaughtering. Kakatay po ako ng baboy. Oo. Ang deboning po is wala po sa linya namin sa ano nun. So diyan ka na lang tinuruan din. Nung dumating po ako dito, nung dumating po ako dito, hindi po deboner ang agad-agad na pinasukan ko. Ang pinaglagyan sa akin. Nilagay po ako sa packaging. Sabi na natin. So mas magaan yun, yung packaging. Opo, tigagawa ng karton. Oo. Magbabox ka ng ulo, magbabox ka ng skin. Pero same rate lang din kayo? Hindi po, mababa lang. So may difference ba? Hindi kayo pare-parehas sa isang warehouse, hindi kayo pare-parehas ng sinisweldo. Iba-ibang rate talaga. May bracketing po kasi ang tawag dun eh. So nung mga time na brown hat po ako, meron pong 4 months na ano ba tawag doon? 4 months na pwede kang mag-training, nakalimutan ko yung word na yun eh. Basta 4 months po na mag-aano ka doon. Hanggang sa makuha mo yung pagiging regular mo, within 4 months, tataas na po yung bracket mo. From bracket 0 to bracket 1. Okay. Tapos, pag sa deboning naman po, nasa bracket 6. Yun na po ang pinakamataas doon. So ito boss, tanong ko lang, okay lang kung di mo sagutin, walang problema, no? Gusto ko lang at least yung mga viewers natin, malaman nila at least para maano nila na, okay pala magiging butcher, no? Kahit bigyan mo lang ako ng alam mo yun, magkano yung sinisweldo ng butcher? Minimum nila. Or basta bigay ka lang ng range na gusto mo lang sagutin. Kung hindi naman, okay lang. Baka sabihin, mayabang ako. Hindi at least, boss, at least yung mga gusto or may plano sa Canada, at least may idea sila. Para po sa minimum mga... kahit minimum lang. Para po sa mga nagbabalak na makapunta sa amin dito at ang gagawin, pathway nila is skilled worker as butcher. Sa maximum rate po is nasa 24. Maximum rate po yun. Pero ang minimum rate po is I think nasa 15 or 16. Yun po. Actually, may plano rin akong gumawa ng ganyan kasi marami nagsasabi rin sa akin. Maganda kasi yan, boss. Sahod reveal daw po ako. Kung malaki po yung nasabi ko, sa totoo lang, hindi naman po ibig sabihin na malaki na. Yun na yung makukuha mo pag kwinenta mo. Kasi meron po tayong tax dito. May binabayarang mga bills. Kahit ako, nag-share ako ng about sa sweldo ko, ganun din naman. Ako kasi shinare ko rin eh. Pero nag-range lang din tayo. Hindi naman talaga totally yan. Kasi sa tax, alam niyo naman tax dito sa Canada, talagang malaki. Siya ang lalamon ng talaga. Bigyan po kita ng nung nasa Pinas kami. So meron kaming kontratang pinirmahan. Nakita namin yung rating namin doon. Kinikwenta po namin, kinakalculate na namin. Malaki ganyan. Tapos, magkano yung renta ng bahay? Ganyan. Magkano yung ganyan? Dinededuct namin. Malaki pa. Hanggang sa nakarating na po kami dito. Sweldo day. Tingnan namin yung payroll namin. Ang laki ng hindi pala yung kwenta namin sa Pilipinas, hindi pala nagtali. Ang ibig ko pong sabihin dito, hindi po yung pananakot o pag-aano. Malaki na po yung kita kumpara sa kita sa Pinas. Kesa naman sa wala. Tama. So nakakaipon, in short. Nakakaipon po at nakaka-invest na rin. Ganun. Wow! Ayan, guys, narinig nyo naman, galing kay Atoy Sulit yan. Hirap man ang trabaho pero nakakaipon. Oo, talaga. Yung mga butcher din dito, lalo na sa Alberta, naririnig natin. Yan, mabilis ma-PR na, tapos nakakakuha talaga ng mga bahay na rin. Yung mga matatagal. Yung mga iba dito, mga bahay, mura lang din kasi ang bahay dito noon. Pero ngayon, medyo tumataas na. Mataas na rin. Pero marami pa rin pumura dito. Nasa ibang town.
Malapit lang din sa planta namin. So doon po sila iba kumukuha. Para at least po magkamasasabing meron na silang napupunta doon sa mga pinaghirapan na rin. Kasi hirap naman kung gagastusin mo lang yung pera sa wala, ganyan. Yeah. Ako kasi hindi naman po sa pag-ano, nag-i-invest din po kasi ako eh. At nga pala, Sir Alwin, napanood ko yung video nyo, yung interview nyo. Parang nagka-interest ako doon sa ano mo Sa? doon sa Forex. Copy trading. Oh, yeah. Anytime, boss. Pwedeng ka mag-invest yan. Yan, oo. So, kung may question ka, message mo lang ako. Ano naman ako sa Facebook. Pwede kita i-guide. Opo, salamat po. Para may may kahit konting income lang. Yeah, basta boss, lagi lang namin sinasabi sa mga nag-aano sa amin, yung iti-trade mo lang yung kaya mong mawala. Kasi risky pa rin naman talaga yan. Lahat naman ng investment di ba? May low, may mid, at sa may high risk yan, mga ganyan. Depende sa risk appetite mo. Balik tayo sa pagiging butcher nga pala. Alam natin na marami tayong ka-work na Pinoy or ibang lahi. So marami ka bang ka-work na Pinoy dyan? And ito yung may controversial pa na question na laging tinatanong sa amin, maganda bang ka-work ang Pinoy? Yan ang magandang kesa sa ibang lahi. Boss, yung totoo lang ha. Yung totoo. Nagsana ng bibig. Wait lang. Makakamot. Hindi. Joke lang yun. Okay naman pong ka-work ang Pinoy. Kasi mas maganda po yung communication nyo kasi Pinoy, Pilipino. May mga ibang lahi naman pong katrabaho. Pero sa amin po, sa planta namin, halos I think 90% puro Pinoy. Wow. Opo. Puro Pinoy. Ibig sabihin, ganun katiwala ang company sa mga Pinoy. Opo, kasi tayong mga Pinoy, sabi nga ng iba, masisipag tayo. Totoo. Madiskarte. Oo. Sa akin naman po, kahit tamad ka, kung madiskarte ka talaga, pagtsatsaga mo isang trabaho at saka talagang ipupursige mo pag may pangarap ka. Oo naman. Oo. Ngayon po, kung maganda pang kasama ang mga Pinoy sa trabaho, honestly po, hindi po natin masasabi lahat na 100% na okay. Yeah. Hindi ko naman pong sinisiraan yung iba or let's say pero meron ding hindi maganda, meron ding mabuti. Kumbaga balance lang po tayo. Okay. Makikita nyo na lang po yan pag nakasama nyo na sila. Pero wala ka pa naman na rito. Pero boss, ito, syempre, maging natural lang tayo, maging totoo lang tayo. Meron ka bang na-experience na, alam mo na? Crab mentality? Ganon? Ay, meron po. Kapwa Pinoy pa? Meron po. Subukan ko na rin pong masiraan. Sa akin po kasi, tawag dito, ako po mag-share po ako kasi nung pumunta ako dito, sabi ko nga, wala akong napapanood na YouTuber, wala bibigay ng guide o kahit na anong magbibigay sa akin ng opinion about dito sa Canada. Yeah. Nung dumating ako rito, expectation versus reality broke. Talagang hindi ko inasahan na ganito yung madadatnan ko. So, nagawa ko ang channel ko kasi gusto kong i-share sa mga nangangarap pumunta dito sa Canada na ang buhay ay hindi pare-iso dito sa Canada. Lalo na kung papasukin nila ang pagbubutcher. Kasi yung nag-experience tayo sa Pinas. Pero hindi yung experience natin sa Pinas ang aasahan natin dito, which is times 8 yung mangyayari. Yeah. So, hindi ko alam times 8 or times 5. Kasi sabi ko nga, rating ko 8, di po ba? Sa subjective yan eh. Depende sa tao, no? Depende po kasi sa tao eh. Kasi meron po akong sinare na video ko na talagang umuwi at hindi ginaya. Yeah, parang napanood ko nga yun. Yung parang umuwi na agad. Ang akin lang naman po, ang side naman po dun is wala pong pumipigil sa mga gusto pumunta rito. Yeah. Ang advice ko lang po is habaan lang yung pasensya at saka magbaon ng maraming tawag dito, tiyaga, yung basta maraming pong baon na pang-unawa. Kaya kung may pangarap ka talaga, yun ang isipin mo kung bakit ka nag-Canada.
Okay. Yes. So yun, actually nasagot na ni Sir Ato yung ating last question. Pero i-revise ko na lang. So yun yung maipapayo mo, di ba, sa mga nagbabalak na maging butcher sa Canada. Pero sa ngayon, sa ngayon na mataas ang cost of living, di ba? Tapos ngayon na medyo naghihigpit somehow sa immigration rules, natadamay pa yung mga lamia. May a-advise mo ba na sa ngayon magandang mag-apply sa pagiging butcher or pahinga muna or research muna talaga? 100% po ako na advice kong maganda po ang pag-a-apply ng butcher. Kasi ang skilled worker po dito sa Canada, ang mga skilled worker po dito sa Canada, kailangan po nila yan. Yan po ang hinahanap ng Canada para po promogreso ang kanilang bansa o kaya probinsya. Kaya po nagno-nominee ang bawat probinsya kasi kailangan nilang, alam mo naman po, federasyon dito, federal. So, doon sila kumukuha ng pondo. So, kailangan nila ng taong magtatrabaho para sa mga produkto nila. Totoo. So, 100% po ako okay dyan. Cost of living, nasa tao na po yan. Ayan, kung paano i-manage, no? Kung paano po i-manage. Kasi may mga nate-tempt dito, meron din pong talagang may priority. Hindi ko po, ako po, sabihin ko sa inyo totoo, marami po akong utang nung iwan ko sa Pilipinas. So, priority ko po yung mga utang ko. Of course. Ang mga luho ko ngayon lang ako nagbibili. So, sabihin ko, spread mo na yung utang mo kasi diba? Meron pang konti. Konti na lang, makakahinga na. Oo, nabayaran na. Oo, kasi po nung sabi ko nga, mga pandemic, talagang sarado, actually, hindi ko nasabi. Sasabihin ko pa lang, nagsarado po ako ng shop. Yeah, pares tayo. Same. Oo, nagsara din si Alvin. Sarado talaga. Lugi. So, talagang nawalan ako ng pag-asa noong time na yun. Marami rin akong gustong i-share sa buhay ko, pero siguro sa ibang pagkakataon na lang. Oo, sa ibang pagkakataon, part 2, kaya visit nyo siya sa kanyang channel, no? Atoy Sulit. Yan. Ilalagay natin yan syempre dito sa screen natin. Yan. Ay, nasabi ko kanina, last question. Pero ito talaga kasi alam ko, feel ko rin na may viewers tayo nagiging interesado after the conversation na maging butcher nga rin ako sa Canada, itry ko. Meron ka bang idea or pwedeng ma-share? Saan ba pwedeng mag-check kung gusto ng isang tao mag-apply sa butcher? Ano mapupuntahan ba silang website saan sila mag-check ng ganyan? Actually po, ang agency ko is Magsaysay. Yan. Legit po sila. Tapos, meron din pong ISO. Legit din po yung mga yun. Kasi, dalawang agency po ang namin. Nagkukuhanan ng mga empleyado dito sa High Life, sa company namin. Marami pong mga agency na legit. Meron pong JBS nasa Staff House sa Pilipinas, marami pong agency. Hindi ko po kasi alam yung iba, sa totoo lang. Yeah, research na lang din, no? Research lang din po. Pero advice ko lang po, kung talagang gusto niyo pong pasukin ang pagbubutcher, kailangan niyo po ng experience. Nasa 3 years experience po yata ngayon eh. Tapos kailangan na meron po silang SSS na nahuhulugan. Legit po at IELTS po kailangan kasi ito po yung story ko. Meron po akong kasama sa likod ko nung nag-a-apply ako, interview. Nung tinanong kung kailangan ba ng IELTS, sinagot ko, oo pre, kailangan ng IELTS. Pagtingin kong ganyan sa kabila ko, tapos lumingon ako, wala na. Pumatras na. Natatakot sa IELTS. Natakot kasi IELTS, alam nyo na, English, mga ganun. Me too, I don't know how to speak English, but I will try. Pero di ba naman, hindi naman sobrang taas ng level ng English ang kailangan, di ba? Basta may certain level, nakakaintindi. Nasa 4 lang po. CLB4, okay na yun. Parang kayang-kaya ng mga Pinoy yan. Hindi yan perfect English ang kailangan kapag CLB4 ang required. Kayang-kaya po. Kaya nga po, nagsample ako kanina, hindi maganda English ko eh. Kayang-kaya yan dito. Hindi po ako ganun kagaling mag-English ha. Walang problema yan. Basta importante, nagkakaintindihan kayo ng kausap mo. Okay na yes.
Okay, so yun guys, no? Maraming salamat, Mr. Atoy Sulit, sa pag-share mo. Kulang na kulang ang oras natin. Alam natin, marami pang pwedeng i-share si Mr. Atoy tungkol sa kanyang pagiging butcher at buhay Canada. So kung kulang pa ito, yun nga, pwedeng magka-part 2 and try nyo rin i-visit ang kanyang channel na Atoy Sulit. So yun, boss, no? Maraming salamat sa'yo. Maraming salamat po. Ng time. Opo, wala pong anuman. Anytime po, tawagan niyo ako. Sa channel niyo ulit. Hindi ganun. Masaya po akong nakausap kayo. Masaya din po akong nakasama kayo. Sa totoo lang, nung mga time na nandito ako, hindi pa ako nagbablog, naghahanap na ako ng mga buhay Canadang vlogger. Isa kayo sa mga nahanap ko. Pero bago nun, nahanap ko na si Rice at saka si Inags. Pero nung mga time na, kasi nagsimula ako mag-vlog dito, hindi pa ako dumating. Ay, dumating na ako dito, wala akong computer. Pero sa Pinas, nagbablog na po ako. Tinigil ko lang. So sabi ko, magbablog ako rito, kaso wala akong panggamit. Hindi ako sanay sa cellphone kasi mag-edit dahil mahina po yung mata ko. Kasi. So, kailangan ko mag-invest ng computer. So, ito pong pagkakataon na to, maraming salamat po at napakarami po kayong ina-advise na pwedeng ibigay sa mga kababayan natin. Maraming salamat din sa pag-share ng story mo. Alam ko marami ding matutulungan, lalo na sa mga nag-iisip kung paano sila makakarating at makakapagtrabaho dito sa Canada, lalo na as butcher. Salamat po. So yun, boss, na maraming salamat sa iyo. We'll see you in the next one. Cheers. Ciao.